ba't ika yun? Ganun ang ginagawa. Hindi ika tinitiwalag. Tiniwalag na nga niya yung sarili niya eh. Bakit ko pa nga bibigyan kita ng dignidad? Ba't ko pa dudumihan ng kamay ko para hawakan ka pa, ilabas ka pa? Nasa labas ka na. Diba? There's no use about... I will just dignify people na hindi na... Kailangan pa ba yung pag nakita ninyo, iba ang sinasabi sa itinuturo, iba ang ikinabubuhay sa itinuturo, at vocally nagsasabi. Tiwalag na yan. Kailangan pa ba sabihin yan? Di na po, kuya. Ganun lang naman yun eh. Opo. Hindi naman, yun ba naman eh. Hindi naman hindi naman ika tinitiwalag eh. Kaya ikaw, nandun pa din ako, iba na sinasabi sa sinasabi natin, iba na sinasabi sa itinuturo natin, hindi pa tiwalag. Tiniwalag niya na sarili niya. Opo. Come on. Diba, Brother Rodel? Opo. Gusto ko nang batiin si Sis Ansat. Sis Ansat, congratulations po. Patunay po na talagang napapabuti at hindi po napapasama. Thank you po. Apo. At ayun po, Brox, napansin ko po yung inyong sinabi kanina na kuha po yung aking attention regarding po doon sa autotiwalag. Sabi nyo nga po na kung meron bang utos o meron bang something na ganun man, wala po kasi tayong makita, di po ba? At actually, hindi nga po yun dapat sinasabi yung autotiwalag dahil may utos po si Pablo kay Tito. Kung babalikan nga po natin yung Tito 3Gs, kung mamarapatin niyo po. Opo. Ayan po. Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Ayan. So, inuutusan po ni Pablo si Tito na magtakwil. So, wala pong autotiwalag. Dapat po talaga yung pagtitiwalag, ginagawa po yan ng council ng church o yung tinatawag na court of law or mas kilala sa council of church. Pinagdidesisyonan po after siya sa atin, doon po gagawa ng isang desisyon kung ang tao ba ay pananatilihin o siya ba ay itatakwil niya. So, hindi po siya pwedeng may sabihin question ako dyan, Los. May question ako dyan. Sino yung sasaway? Kasi may binabanggit na una at ikalawang pagsaway. Sino yung sasaway dyan? Doon sa tao na may mali. Yung sinasabihan po, si Tito. Si Tito po kasi yan eh. So, basically, parang MIC or ministro or manggagawa ang sasaway doon sa tao na nakitaan ng mali pananampalataya. Oo. Ang tanong, ginawa ba sa inyo yan? Or Opo, hindi naman? At dapat din po iyan, Brad Fix, dapat din po yan, pumatungkol din po yan doon sa mga ngaral. Kung siya ay iba na ang kanyang pananampalataya, nagtuturo na siya ng lisya o maling pananampalataya, pwede nang i-apply sa kanya po iyan. So hindi lang po yan exclusive doon po sa mga subordinates, kundi mismo din doon po sa nagsasalita. Kaya nga sinabi ni Pablo, kahimat kami magturo ng iba, di ba? Matakwil kami. So hindi ini-exclude ni Pablo yung sarili niya dyan nung sinasabi niya kay Tito. Pero kasi sure si Pablo sa ginagawa niya na ang tinuturo niyang Kristo dyan ay yung totoo at tamang Kristo. Kaya nga nung sinabi niya kay Tito, sorry, pag sinabi niya kay Tito na nawala tuloy ako. Ano daw? Nung sinabi niya, I mispronounced. Ano daw? I'm sorry. I apologize. Si Fix kasi. Fix. Sorry. Ba't siya natatawa? Okay, hindi. Joke lang. Hindi, wala. Wala, Brox. Anyway, ayun, na-mispronounce ko lang. Anyway, nung sinabi niya kay Tito na iyon nga, na una, ikalawang pagsaway, yung tao, may maling pananampalataya, kung ang taong ito ay heretiko na, o nagdudulot na siya ng pagkakabahabahagi dahil sa kanyang maling pananampalataya, nagkukos na siya ng pagkakaalitan, pagkakabahabahagi ng magkakapatid, na ito nga yung nakasulat doon sa kawikaan na kinapupuutan ng Diyos, di ba? Yung 6 o 7 bagay, yung ang naghahatid ng pagkakagalit-galit sa mga kapatid, kapag ang isang tao heretiko na o mali na ang pananampalataya,
at siya'y nagkokosto ng pagkakabahagi at nagdudulot ng pagkakagalit-galit sa mga magkakapatid na nagbubunsod ng pagkakabahagi, sabi ni Pablo, itakwil mo yon. So, ibig sabihin, inuutusan niya si Tito na gawin ni Tito yon, kaya hindi pwedeng may ototiwalan. At alam din ni Pablo na kailangan yun, maa-apply din yun sa sarili niya. Hindi siya excluded doon. Bakit? Kasi sabi niya nga, di ba, sa ibang sulat, kahimat kami magturo ng ibang Kristo, magpakilala ng ibang Kristo, itakwil din kami. O anghel man na magsabi, mangaral ng iba, bukod sa pinangaral namin sa inyo o tinanggap ninyo, matakwil. So alam din ni Pablo yun na hindi siya kasama doon. And Brooks, supportahan natin kung okay lang. One more time, kung okay lang po. Sige po. Yung binasa po natin kanina sa Ikalawang Korinto 2:5 hanggang 8. Opo. Yan. Ayan. So pansin po natin dito, Brooks, pansinin po natin mabuti. Di ba, ngayon ang utos sa atin is i-block, utos sa kanila, no? I-block, shunning, sabi nga ni Ate Kale, layuan o wag nang batiin, sabi ni Sis Unsatisfied. So, tignan natin kung ito ba ay napapalaman sa mga babasahin natin ito. Kung makaka-sense tayo dito ng dapat bang i-block, dapat bang layuan, dapat bang hindi nabatiin. Kung babasahin natin sa 5, datapuat kung ang sino man ay nakapagpalumbay, hindi ako ang pinalumbay niya, kundi sa isang paraan ay kayong lahat upang huwag kong higpitang totoo o wag na lang niyang palalain yung situation. Sa 6, sukat na o enough na, tama na sa gayon ang kaparusang ito na ipinarusa ng marami doon sa taong nakapagpalumbay. Upang bagkus ninyong patawarin siya. Huwag niyo siyang i-block, huwag niyo siyang layuan, huwag niyo siyang hindi batiin, kundi ang dapat niyong gawin sa kanya ay inyong patawarin siya at liwin siya. So ang inuutos pa dito pala, bukod sa sinabi kanina na napakalinaw ng mga sitas na sinabi ni Dark Knight kanina, isunod natin ito, kumbaga ipang simento natin ang bahagya to corroborate lahat ng verses o passages na ibinigay ni Dark Knight kanina. Ang iniuutos pa dito, patawarin siya, yung nakapagpalumbay, yung nagkasala. Patawarin siya, at Brooks may sumunod, aliwin pa siya. Hindi i-block, hindi layuan, hindi batiin, kundi dapat siya'y patawarin at aliwin. Bakit? Kasi baka sa anumang paraan, madaig ang gayon ng kanyang malabis na kalumbayan. At yun, Brooks, ang nangyayari, di ba? Kapag may nasususpinde, real talk lang tayo, Brooks, usapang totohanan, Brooks. Di ba yung ibang mga kapatid, nasususpindi lang, iba na tingin ng ibang kapatid. Kaya yung ibang nasususpindi, imbis na bumalik, Brooks, at magsikap, hindi na bumabalik. Bakit? Kasi hindi ito binabasa, Brooks, Siya'y patawarin at siya'y aliwin. Siya'y aliwin. Bakit? Sabi ni Pablo, si Pablo nag-uutos nito, Bakit? Kasi baka mamaya, yung kalumbayan niya, ma-overwhelm siya ng kanyang kalumbayan. At sa 8, Brooks, dahil dito, ipinamamanhik ko sa inyo na papagtibayin ninyo ang pag-ibig sa Kanya, Oh my Brooks. gosh. So yung pag-ibig pala, Brooks, bukod sa napakalinaw na mga talatang binigay ni Dark Knight, isa ito sa pangsasara natin, Brooks. Pagtibayin ninyo ang pag-ibig sa Kanya. Ang inuutusan dito, Brooks, yung mga kapatid. Ibigin yung nagkamali. Siya'y patawarin, siya'y aliwin. So, Brooks, ganun pala kahalaga kay Pablo ang isang nakapagpapalumbay sa iglesia. Take note, Brooks, kanya, hindi sa kanila. Isang tao pa lang ang tinutukoy dito, Brooks. Isa pa lang ang tinutukoy natin dito na kailangan nilang patawarin at aliwin. How much more, Brooks, kung marami? So, ibig sabihin, Brooks, hindi dapat i-block, hindi dapat layuan, walang shunning, walang cancel culture, kundi dapat siya'y patawarin at gumawa ng mabuti sa kanya. Sa ganung paraan, siya'y maaliw. Bakit ito dapat gawin? Upang siya'y papagtibayin. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng kapatiran sa isang kapatid na nagkakamali o nagkukulang o nagkakasala. Bakit? Kasi ayaw ni Pablo, Brooks, na mayroong mawala
ayaw ni Pablo na magkaroon ang isang kapatid na magkaroon siya ng diwa na total. Wala naman ang umiibig sa akin, wala nang nagmamahal, walang umaaliw sa akin. Ang lahat, iba ang tingin sa akin. Brox, mag-o-ototiwalag na lang ako. Yun ang mali, Brox. Yun lang po. Thank you, Brox. Salamat po.